Tumigil ka na sa pag-iyak. Wala nang papa mo, patay na siya. Wala na magtatanggol sa iyo. Tama na po, maawa kayo. Wala naman po akong ginagawang masama. Tama na po. Malaya na ako disiplinahin ka sa paraang gusto ko. Kung hindi ka madisiplina ng papa mo, akong gagawa! Akong gagawa! Tama na po. Hindi ako titigil hanggat hindi ka nagtatanda. Dapat lang na malaman mo kung sino ang masusunod sa bahay na ito, ha? Maawa po ako. Huwag matigas ang ulo mo! Huwag na po. Isang mapagpalang araw sa iyo, Miss Ligaya. At sa lahat ng tagapakinig. Ako si Rose. Hindi ko tunay na pangalan. Sinadya ko ring baguhin ang mga tunay na pangalan ng mga taong kasama sa aking karanasan upang protektahan ang kanilang pagkakakilanlan. Bata pa lang ako, wala nang ibang ginawa ang mama ko kundi pagmalupitan ako. Palagi siyang galit sa akin at wala naman akong ginagawang masama. Mas lalo pang lumala ang pakikitungo niya sa akin nang pumanaw ang aking ama. Doon siya mas nakakuha ng pagkakataong saktan at pagmalupitan ako. At yan ang gusto kong ikumpisal sa inyo, Miss Ligaya. Bago ko umpisahan ang aking kwento sa ating mga tagapakinig na mahilig din makinig ng mga kwentong katatakutan, huwag ninyong kalimutan na mag-comment, mag-like, mag-share at mag-subscribe sa channel na ito na Aswang Confessions. Isang tahimik na hapon yon. Nakahiga ako sa maliit kong kama sa boarding house. Hawak ang librong matagal ko nang binabasa. Ngunit hindi ko ito matapos-tapos. Bakasyon na. Ngunit sa halip na saya, katahimikan lamang ang aking kasama. Sanay na akong mag-isa. Ngunit hindi ko inaasahan na may mga bisita na dadalaw sa akin. Hoy, Rose! Buhay ka pa ba dyan na naging bookmark ka na ng libro mo? Errol, anong ginagawa niyo rito? Surprise, be! Bakasyon na! Bawal ang emo! Paano niyo nalaman kung saan ako nakatira? Hello? Kaibigan mo kami, di ba? Siyempre, inisto ka namin. Ikaw kasi, bakit ayaw mong sabihin sa amin kung saan ka nagbo-board? Ayaw kasi ng mga kasama ko rito ng maingay. Kaya hindi ko kayo iniimbitahan dito. Pero grabe, talagang in-stock niyo ako para lang makapunta sa tinutuluyan kong boarding house? Oo, syempre! Para masaya, be! Hindi pwede ang boring ang bakasyon. Kaya kailangan ka namin makasama. Kahit pa kailangan namin magpaka-investigador, mahanap ka lang. Napangiti at napailing na lang ako sa kanila. Hindi ako sanay na may biglang sumusulpot sa boarding house, lalo na sa personal kong espasyo. Pero iba sina Errol at Froilan. Maingat, makulit, pero totoo. So, anong plano mo ngayong bakasyon, Rose? Wala ka bang balak man lang puntahan? Wala. Dito lang siguro ako sa boarding house. Magbabasa, matutulog, kakain, ganoon lang. Ay, hindi pwede yan! Sayang ang bakasyon, be! Kailangan nating may puntahan para maging exciting at makabulan ang bakasyon natin. Ay nako, okay lang naman sa akin na dito lang ako. Sanay naman na ako na nandito lang sa boarding house kapag bakasyon. Hindi ka rin ba uuwi sa inyo? Kung wala kang balak na umuwi sa probinsya ninyo, wala ka man lang bang balak na gumala? Ang boring naman kapag nandito ka lang. Oo, kaya nga. Huwag ka magpakamanag dito, no, be? Lumabas ka rin paminsan-minsan. Summer ngayon at masarap gumala. Napabuntong hininga ako, Miss Ligaya. Hindi nila alam ang buong kwento kung bakit iniiwasan ko ang pag-alis, ang mga biyahe at ang mga lugar na matao. Pero paano ko nga ba sisimulan ang takot na matagal ko nang kinikimkim? Ay, mag-swimming tayo. Kahit sa malapit lang na resort. Nakakatamad kasi. At hindi rin ako masyadong mahilig magpunta sa mga ganong lugar. Ay nako, Rose. Minsan ay kailangan mo ring maglibang.
Hindi naman pwedeng puro libro at pag-aaral lang ang inaatupag mo. Ang problema kasi ay ang budget. Alam niyo namang nag-iipon ako para sa susunod na semestre. Kaya nangihinaing akong gumastos. Ay, practical ang sister ko. Sa bagay, may punto ka naman. Kung pera lang ang problema mo, sagot ko ng pamasahe mo. Napatigil ako. Hindi ako sanay na nililibre. Lumaki akong kailangan kong kayanin ang lahat ng mag-isa. Para sa akin ang umasa sa iba ay para na ring isang kasalanan. Hindi na, Errol. Nakakahiya. Ano ka ba? Tanggapin mo na. Magkaibigan tayo, di ba? Uy, huwag ka na maarte, be. Hindi naman yun utang, di ba, Errol? Oo nga. Hindi yun utang, Rose. Libre na kita. Pasensya na, pero hindi ko matatanggap ang alok mo, Errol. Ha? Pero bakit? Ano ka ba naman, be? Nililibre ka na nga ni Errol. Ayaw mo pa. Naku naman. Pasensya na talaga. Hindi ko talaga kayang tanggapin. Ayokong magkaroon ng utang na loob. Salamat na lang sa alok mo, Errol. Ay, Ayaw mo talaga? Hindi ko na alam kung paano ka namin mapapapayag. Kahit pilitin niyo ko, tatanggi pa rin ako. ang hirap mo namang yayain, be. Napaka-KJ mo naman. Nakita ko ang pagkadismaya sa mukha ni Froiland. Nakataas ang kanyang mga kilay at nakasimangot ang labi. Tila napahiya ako sa aking inasal. Naku, pasensya na talaga, Froilan. Huwag ka sanang magalit sa akin. Napaka-KJ mo talaga. Minsan ka nga lang namin yayain ni Errol tapos nag-iinarte ka pa. Hayaan na natin siya, Froilan. Kung ayaw niya, huwag na natin siya pilitin. Sandali. Huwag sana kayong magalit. Hindi kasi talaga ako sanay maglakwat siya kapag ganitong bakasyon. Sasagot pa sana si Froilan nang biglang tumunog ang cellphone ko. Hindi pamilyar ang numero, kaya inakala kong wala lang at sinagot ko ito ng naka-loudspeaker. Mahilig kasi akong gumamit ng loudspeaker kapag sumasagot ng tawag para mas malinaw kong marinig ang sinasabi ng kausap ko sa kabilang linya. Rose, anak, bakasyon na din yung sa eskwela. Mas mabuti pa kung umuwi ka rito sa probinsya natin lalo na't malapit na ang fiesta. Ma? Sa fiesta po? Pero wala po akong balak umuwi ngayon. May mga inaasikaso po kasi ako kahit bakasyon. Ay nako, kilala kita anak. Ang totoo ay wala ka namang gagawin dyan sa boarding house. Kaya sundin mo na lang ako anak ha at umuwi ka rito sa atin. Fiesta? Talaga, Rose? Malapit na bang fiesta sa probinsya ninyo? Uy, gusto namin sumama dyan. Parang mas masaya yan kaysa mag-beach tayo. Mukhang exciting yan. Narinig ni Mama ang sinabi ng mga kaibigan ko, Miss Ligaya. Oh, may mga kasama ka pala dyan anak. Mga kaklase mo ba? Yes po, ma'am. Hello po. Mga friends po kami ni Rose. Dinalaw po namin siya dito sa boarding house. Niyayaya nga po namin siyang gumala kaso napaka-KJ po ni Rose. Abay, kung gusto niyo palang gumala, dito na sa probinsya namin. Ilang araw na lang at fiesta na rito. Kung gusto niyo, sumama kayo kapag umuwi rito si Rose, ha? Welcome kayo rito sa amin. Ay, Rose, pwede mong isama mga kaibigan mo sa fiesta. Formal ko kayong iniimbitahan. Tahimik akong nakatayo habang hawak ang aking cellphone. Hindi ko inaasahan na tatawag ang mama ko at mag-aaya na pumunta sa probinsya namin. Naramdaman ko agad ang excitement ni na Errol at Froilan nang marinig nila ang tungkol sa fiesta. Biglang pumasok sa isip ko ang alaala noon, kaya medyo nagdadalawang isip ako. Ayokong maulit ang nangyari noon. Ang mga pangyayaring naging dahilan kung bakit ayoko nang umuwi sa probinsya tuwing sasapit ang fiesta. Ngunit habang nakatingin sa mga kaibigan ko, ramdam ko ang kanilang kasabikan. Mama, siguro baka hindi muna ako makauwi ngayon. Kailangan ko po kasing paghandaan. Kailangan na nandito ka, anak.
Tuwing fiesta, gusto ka makita ng lola mo at ng mga tiyuhin mo. Ayaw mo ba silang pagbigyan? Mula na mag-aral ka sa syudad, bihira ka lang umuwi rito. Sana naman mapagbigyan mo kami, anak. Hay naku, Rose. Kung hindi mo kami isasama sa probinsya ninyo, magtatampo talaga ako sa'yo, promise. Mukhang mas maganda lang pumunta sa piyesta sa probinsya kaysa sa resort. Kaya sana, isama mo na kami, Rose. Kasi... Ano? Gusto ng mga kaibigan mo na makipiesta sa atin, kaya umuwi ka na rito, anak. At isama mo sila. Hihintayin namin kayo rito. Huwag mo akong bibiguin, anak. Magsasalita pa sana ako nang biglang magpaalam si Mama sa kabilang linya at tinapos na ang tawag. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa mga oras na yon. Ang isip ko ay naglalaban. Isang bahagi ng puso ko ay nagsasabing huwag nang bumalik sa probinsya para hindi na maulit ang nakaraan. Ngunit ang isa pang bahagi ng puso ko ay nag-aalala sa damdamin ng mga kaibigan ko. Nakita ko ang kislap ng kanilang mga mata at ang kasabikan na hindi ko kayang baliwalain. Si Froilan, lalo na, ay sadyang masipag sa pagpaparamdam ng excitement. Nang sabihin niya na magtatampo siya sa akin kung hindi sila makakasama, bigla akong nakaramdam ng takot. Natatakot ako na tuluyan silang magalit sa akin at layuan ako. Kaya wala akong nagawa kundi ang pumayag sa sinabi ni Mama. Sige na, payag na akong umuwi sa probinsya namin. Isasama ko kayo para ma-experience nyo yung fiesta sa amin. Yes! Thank you at isasama mo kami sa probinsya nyo, Be. First time ko na makakapunta sa fiesta sa probinsya. Ayun! May gala na tayo ngayong bakasyon. Excited na ako! Kapag sumama kayo sa akin, huwag na huwag kayong lalayo ron ha. Huwag kayong pupunta kahit saan, lalo na kapag sumapit na ang fiesta. Ah? Bakit naman? Ganito kasi yun. Iniiwasan kasi ng mga turista at dayong fiesta namin sa probinsya. Kaya nga ayokong pumunta ron. Ano? Iniiwasan? Bakit naman? Habang tuwang-tuwa at puno sila ng excitement, nakaramdam ako ng bahagyang kaba sa dibdib ko. Ang fiesta na matagal ko nang iniiwasan sa aming baryo ay muli kong masisilayan sa taong yon. Kung ako lamang masusunod, hindi ko isasama sina Errol at Froilan dahil ayokong mawala sila. Tulad ng ibang mga dayong misteryosong naglaho tuwing araw ng fiesta. Pero bahala na. Nang sumunod na araw, maaga kaming naggayak ni na Errol at Froilan at bumiyahe patungo sa probinsya namin sa Bicol. Habang umaandar ang bus, ramdam ko ang pagod sa mahabang biyahe at ang kaba na hindi mawala-wala sa dibdib ko. Wow! Ang aga natin, ha? Sigurado ka bang 10 oras ang biyahe natin? Ang haba pala ng biyahe papuntang Bicol? Oo, talagang matagal ang biyahe papunta sa amin kapag basang sasakyan. Kaya ihanda nyo na ang mga puwitan nyo sa tagal nating mauupo. Sanay ako sa mga ganitong kahabang biyahe. Kaya game na game ako. Basta may pagkain at magandang tanawin sa labas, okay na sa akin. Well, kahit mahaba ang biyahe, okay na rin. At least, makakagala tayo at makakapunta pa sa fiesta. Shh! Huwag kayo masyadong maingay. Tingnan nyo, may mga natutulog ng pasahero. Baka mapagalitan tayo. Pasensya na. Excited lang talaga kami ni Froilan sa pupunta natin. Pagdating natin doon, mag-picture-picture tayo agad ha. Makalipas ang ilang oras, nakarating na kami sa aming destinasyon. Pagkababa ng bus, sumakay kami ng tricycle papunta sa baryo namin. Habang umaandar, may napansin sina Errol at Froilan. Napakatahimik naman dito sa dinadaanan natin. Parang walang bahay sa paligid. Puro talahib at mga puno lang ang nakikita ko. Ganito talaga rito. Liblib na lugar na kasi ang baryo namin. Medyo nakakapanibago. Hindi kasi ako sanay na masyadong tahimik ang paligid. Hindi ka talaga masasanay dahil napakaingay mo, Errol. Nagsasalita ka na nga ng hindi maingay. Ikaw pang mas maingay sa atin. Kapag nagsasalita ka para may megaphone. Makalipas ang ilang minuto, unti-unting lumitaw ang mga bahay sa paligid.
May nakita rin kaming mga taong nagkakabit ng banderitas, palatandaan na malapit na nga ang fiesta. Ayun o! Nasa kabes na tayo. May mga gwapo kaya rito. Mag-behave ka nga, Froilan. Huwag ka masyadong malandi rito. Che, ano akala mo sa akin? Behave to, no? Uy, Rose, totoo nga, Ben. May fiesta nga rito sa baryo nyo. Ang gaganda at ang kukulay ng mga banderitas na ikinakabit nila. Pinaghahandaan talaga ng mga taga rito ang fiesta taon-taon. Naniniwala kasi ang mga matatanda rito na kung hindi maayos ang pagdiriwang, mamalasin ang buong baryo. Kaya bawat detalye mula sa banderitas hanggang sa pagkain na inihahanda, pinaghahandaan ng maigi. Uy, maswerte kami ni Errol. Dahil kami ang isinama mo rito sa fiesta. Kakaibang experience to, no? Parang ang saya ng pagdiriwang ninyo rito ng fiesta. Tingnan niyo ang mga tao. Kitang-kita sa mukha nila ang excitement. Masaya talaga rito kapag fiesta. Pero May sasabihin pa sana ako nang huminto ang tricycle sa tapat ng aming bahay. Pagkababa namin, sinalubong kami ng dalawang lalaking may edad na. Kapwa nakangiti nang makita nila ako. Rose, ikaw nga. Mabuti at nakauwi ka. Tito Galvan, Tito Caleb, kumusta po? Abay, may mga kasama ka pala. Sino sila? Mga kaibigan mo? Opo, Tito Caleb. Sila po sina Errol at Froilan. Mga kaibigan at kaklase ko po. Isinama ko po sila rito dahil gusto rin po nilang makifiesta sa atin. Magandang hapon po sa inyo. Nice to meet you po. Nice meeting you po, mga tito. Kinagagalak din namin kayo makilala. Mabuti naman at pinili niyong sumama rito sa baryo namin. Masaya ang fiesta rito. Hindi kayo magsisisi sa pagpunta rito sa amin. Siguradong mag-enjoy kayo. Pumasok na kayo sa loob ng bahay, Rose. Matutuwa ang mama mo at lola mo kapag nakita ka na nila. Sige po, Tito. Agad kaming pinapasok ng aking mga tiyuhin. Pagdating sa loob ng bahay, biglang napatingin ang aking lola na nakaupo sa kanyang tumba-tumba. At nang makita niya ako, agad siyang tumayo. Rose, ang pinakababahat kong apo. Mabuti naman at nakauwi na kayo rito. Mano po, Lola. Kumusta po? Namiss ko po kayo. Ay, namiss din kita, apo. Sinabi sa akin ng mama mo na pinapauwi ka niya rito dahil sa piyesta. Oh, sino yung mga kasama mo? Mga kaibigan ko po, Lola. Sina Errol at Froilan. Makikifiesta rin po sila rito sa atin. Paano po, Lola? Nice meeting you po. Lola, mano po? Mga klase po kami ni Rose sa Maynila. Ay, aba, magagalang at mukhang mababait ang mga kaibigan mo, apo. Ikinagagala ko rin kayong makilala, mga iho. Ay, naku. Hindi po ako iho, Lola. Kundi iha po. Ay, oo nga pala. Pasensya na ha. Iha nga pala. Nakakatuwa naman itong mga kaibigan mo, apo. Siguradong magkakasundo kami. Tuwang-tuwa si Lola sa mga kaibigan ko, lalo na kay Froilan, kaya agad niyang tinawag si Mama. Maya-maya, lumabas siya mula sa kusina at hindi nagulat sa pagdating ko. Oh, nandito ka na pala, Rose. Mabuti at nakarating kayo. Ay, sila ba yung mga kaklase mo na narinig ko noong tumawag ako sa iyo? Opo, Mama. Mga kaklase ko po. Ikinagagalak kong makilala kayong dalawa. Ako ang mama ni Rose. Oh, kumusta ang biyahe nyo? Pasensya na at malayo talaga rito sa amin. Natutuwa ako nakasama kayo dito. Ayos lang po naman. Nakasurvive naman po kami sa mahabang biyahe. At saka worth it po. Dahil mukhang masaya ang fiesta ninyo rito. Hay, naku, Mother. Sulit naman po ang tagal ng biyahe dahil mukhang mag-i-enjoy po kami rito sa inyo. Masaya talaga ang fiesta rito. Kaya nga dinarayo ng mga turista ang fiesta sa baryo namin. Rose, ang mabuti pa, ihatid mo muna sila sa magiging kwarto nila. Sige po, Ma.
Dinala ko sina Errol at Froilan sa kwartong tutuluyan nila. Ang kwartong pinagamit sa kanila ni Mama ay ang bakanting kwarto na karaniwang pinapagamit niya kapag may bisita kami sa bahay. Oh, ito ang magiging kwarto nyo. Pwede naman kayo magtabi na lang sa kama, di ba? Ayos lang. Basta, hindi lang ako gagapangin ni Froilan eh. Hoy! Pilingero ka, no? Hindi kita type, no? Mabuti sana kung kasing pogi ka ni Aga Mula. Hindi lang kita gagapangin, no? Kakainin pa kita! Tumigil na nga kayo. Baka magkapikunan pa kayo eh. Teka, ang dilim na pala sa labas. Kanina lang ay makulimlim lang. Inabutan na pala tayo ng gabi dahil sa haba ng biyahe natin. Nang ibaling ko ang tingin ko sa bintana, madilim na sa labas. Ayusin nyo ng mga sarili nyo dahil maya-maya lang ay tatawagin na nila tayo para maghapunan. Okay, sige be. Pero, may napansin lang ako. Ano yun, Froilan? Hindi kayo close ng mother mo, no? Nang makita ka niya, hindi man lang kayo nagyakap. Di tulad ng ginawa mo sa lola mo kanina. Oo nga. Nagmano ka kanina sa lola mo pero hindi sa mama mo. Hindi kami malapit sa isa't isa. Kahit nung bata pa ako, hindi kami close ni Mama. Lalo na nang mamatay si Papa. Mas lalo kaming hindi naging close. Kaya ba ayaw mo umuwi rito dahil iniiwasan mo mama mo? Isa yun sa mga dahilan. Rose, mukhang mabigat ang pinagdadaanan mo ha, Rose. Agad kong binago ang usapan, baka kasi kung saan pa ito mapunta. Hindi pa ako handang pag-usapan ang tungkol sa mama ko. Bukas ko na lang kayo ililibot sa baryo. Gabi na kasi eh. Ay, bakit bukas pa? Pwede naman ngayon na. Masarap na maglakad-lakad kapag gabi. Hindi na pwede, Froilan. 6:00 pa lang ng gabi, hindi na lumalabas sa mga tao rito sa baryo. Bahagi na ito ng aming kaugalian, kaya bukas ko na lang kayo ipapasyal. Ang aga naman ng curfew dito. Ang boring naman kapag ganyan. Wala nang ang nightlife. Bawal pang lumabas kapag gabi dito. Pasensya na pero ganyan talaga rito. Di bale, bukas makakagala kayo. Huwag lang kayong lalayo sa akin ha. Huwag kayong pasaway. Maya-maya napasilip din si Froilan sa bintana. Kitang-kita niya ang maliwanag na bilog ng buwan. Nang bigla siyang humawak sa kanyang braso, Miss Ligaya. Rose? Pwede bang isara ang bitana? Bakit mo isasara? Ang sarap nga ng hangin sa labas na pumapasok dito. Ang presko nga sa pakiramdam eh. Paano kasing may kakaiba sa labas? Bigla akong kinilabutan. Imagination mo lang yan. Porket nasa probinsya tayo, feeling mo agad na ang creepy. Ano ka ba, Froilan? Malamig na hangin lang yan. Iba kasi ang simoy ng hangin dito sa probinsya kaysa sa syudad. Kaya nanibago ka lang. Nasanay ka kasi sa polusyon ng hangin sa syudad. Hindi eh. Parang kasi may dumaan akong dyan sa may bintana. Mas lalo kaming natawa ni Errol sa sinabi ni Froilan. Paano mangyayari yun wala namang kaming nakitang dumaan sa may bintana. Maya-maya, narinig namin ang boses ni Lola Enya mula sa labas ng kwarto. Rose, Apo! Lumabas na kayo riyan. Nakahanda na ang hapunan. Sige po, Lola. Susunod na po kami. Tara na sa labas. Kakain na tayo ng hapunan. Wow! Sakto! Gutom na ako! Kainan na! Oy! Hintayin niyo ako sa dililab. Ay, naku. Ano ka ba, Self? Sigurado naman na wala lang yung nararamdaman mo kanina. Hindi ba? Malamig lang na hangin yun. Ay, pagod lang siguro ako. Rose! Errol? Hintayin niyo ako! Bago kami kumain, sabay-sabay muna kaming nagdasal sa hapagkainan. Nagkatinginan sina Errol at Froilan dahil hindi naman sila sanay na magdasal bago kumain. Habang kumakain kami, ramdam ko ang kakaibang katahimikan sa loob ng bahay. Tila may bumabalot na solemnidad sa bawat sulok nito.
Napansin ko rin ang panayang sulyap ni Froilan sa paligid, lalo na sa mga life-size na santo na nakapwesto malapit sa lamesa. Ay, grabe! Ang dami naman pong santo rito sa loob ng bahay nyo. At ang lalaki. Mukhang religyoso po talaga ang pamilya nyo, no, Rose? Mahilig mangolekta ng mga life-size na santo sina mama at lola. Nagpapatahi pa sila ng mga damit at binibihisan ng mga santo tuwing may special na okasyon. Lalo na kapag sasapit ang fiesta. So, sagrado katoliko palang pamilya ninyo? Oo, madasali ng pamilya namin. Sabi nga ni Lola Enya, malakas daw ang kapit namin sa pananampalataya. Totoo ang sinabi ng apo ko. Ang buong pamilya namin ay mga relihiyoso at madasalin. Bata pa lang ako ay itinuro na sa amin ng mga magulang namin ang pagpapahalaga sa pananampalataya. Para sa aming pamilya, ang mga santo ay hindi lamang mga imahin, kundi mga gabay at tagapamagitan sa Diyos, lalo na tuwing lalalapit na ang piyesta. Kami ay tapat na tagasunod ng simbahan at taos-pusong naniniwala sa kapangyarihan ng pananampalataya. At tuwing may pagsubok na dumarating sa aming pamilya, sa dasal at sa mga santo kami uhugot ng lakas at gabay. At tuwing sasapit ang piyesta, dinadasalan din namin ang mga santo. Panata na ito ng aming pamilya. Kaya pala napakasolim ng bahay ninyo. Para po tayong nasa simbahan. Kayo ba ay malapit din sa Diyos? Mga Katoliko rin ba kayo? Ay, opo, tita. Mga Katoliko rin po kami. Gabi-gabi rin po akong nagdarasal bago matulog. Ako naman po, nagsisimba tuwing linggo at nagdadasal din bago matulog. Mabuti naman kung ganon. Hindi kayo nakakalimot na magdasal at tumawag sa ating Panginoon. Mababait at may takot sa Diyos ang mga kaibigan mo, apo. Nararapat lamang na sila ang sinasamahan mo. Opo, Lola. Natuwa ang dalawang mokong dahil naka-good shot sila kay Lola. Matapos namin kumain ng hapunan, nagsabi sina Errol at Froilan na lalabas muna ng bahay para magpababa ng kinain. Sinundan ko sila ng tingin mula sa pinto. Hindi nagtagal napansin namin ang liwanag sa di kalayuan. Mga kandila, ilaw at anino ng mga taong naglalakad ng marahan. Hoy, Errol! Tignan mo, oh! May mga nagpo-prosesyon sa laba. Oo nga no, ang daming tao. Pati mga bata ay kasama rin sa prosesyon. Lumabas ako at nakiusyoso na rin. Mga nagpuprosesyon yan. Sumama na sina Lola sa prosesyon kagabi kaya hindi na muna sila sasama ngayon. Kapag malapit na ang fiesta, tuwing gabi ay may prosesyon dito sa baryo. Ginagawa nila yon hanggang bago sumapit ang mismong araw ng fiesta. Hindi naman kailangan kumpletuhin gabi-gabi. Kahit isang gabi lang ay ayos na. Ang mahalaga, kahit isang beses ay nakapagprosesyon ka. Ay, hindi lang pala pamilya nyo ang religyoso. Pati pala ang buong baryo. Ang paniniwala kasi ng mga tao rito ay kailangan munang ipagdasal ang baryo bago ang fiesta. Para raw maging maayos at malayo sa kamalasan ng tao ng pagdiriwa. Ay, gusto ko ma-experience ang prosesyon dito, Be. Sama tayo sa prosesyon. Ano, Erwan? Game ka? Ako pa bang tatanungin mo? Always ready naman ako. Ano, Rose? Pwede ba kaming sumama sa prosesyon? Sige. Bukas ng gabi, sasama tayo sa prosesyon. Wala akong nagawa kundi pumayag sa gusto nila. Hindi naman ako nag-aalala dahil hindi pa araw ng fiesta. Kaya sinabi ko sa kanila na bukas ng gabi na lang kami sasama sa prosesyon. Total ay 2 araw pa bago ang mismong pagdiriwang. Ilang oras din kami nagkwentuhan sa labas. Pinapanood ang unti-unting pag-uwi ng mga tao matapos ang prosesyon. Kalauna napansin kong inaantok na sina Errol at Froilan. Bago sila tuluyang pumasok sa kwarto, tinawag ko sila at inabutan ng tigi-isang tasa ng tsaa. Oh, bago kayo matulog, inumin nyo na muna to. Huh? Tsaa?
Anong klaseng tsaa to? Ang bango naman. Kakaiba naman ang amoy nito. Ngayon lang ako nakaamoy ng ganitong kabangong tsaa. Ipinaghanda kayo ni Lola Enya ng special na tsaa para raw mahimbing ang tulog nyo. Sa amoy pa lang, parang gusto ko nang inumin to. Eto, titikman ko na. Ay! Ang sarap nito, be. Makakatulog talaga ako na mahimbing dito. O siya, matulog na kayo. Maaga pa tayong gagala bukas. Pagkatapos nilang uminom ng tsaa, pumasok na sila sa kwarto. Papasok na rin sana ako sa kwarto ko nang bigla akong tawagin ni Mama. Agad ko naramdaman ang bigat sa aking dibdib nang marinig ko ang boses niya. Naramdaman ko na agad na hindi magiging magaan ang pag-uusap namin. Mabuti at sinunod mo ang payo ko na umuwi sa fiesta, Rose. At nagsama ka pa ng mga kaibigan mo. Kung ako lang masusunod, Mama, hindi ako uuwi rito. At hindi ko rin sila isasama. Bakit? Iniisip mo pa rin ba ang nangyari noon? Hindi mo pa rin ba yun nakakalimutan? 1 taon na ang lumipas. Hindi ko makakalimutan ang nangyari, Ma. Noong nakaraang taon, araw ng fiesta, bigla na lang nawala ang best friend kong si Dayan. Kailanman, hindi ko yun makakalimutan. Nagkataon lang yun. Tapos ng investigasyon ng mga pulis at napatunayan na walang kinalaman ang baryo o ang fiesta sa pagkawala ng kaibigan mo. Pero paano naman ang iba pang mga dayong nawawala? Hindi naman lingid sa inyo na ilang taon nang may mga turista at dayong nawawala rito sa atin tuwing sumasapit ang fiesta at hindi na sila muling natagpuan. Pinipilit ni Mama na gawing simple ang lahat. Ngunit sa isip ko na natiling malinaw ang mga alaala. Hanggang ngayon, pasan ko pa rin ang bigat sa aking konsensya. Sinabi na nga ng mga pulis na walang kinalaman ang baryo at ang piyesta sa pagkawala ng iba pang mga dayo. Walang matibay na ebidensyang nagpapatunay na ang baryo natin o ang piyesta ang dahilan ng kanilang pagkawala. Ayon sa investigasyon, umalis ang mga dayo sa sarili nilang kagustuhan at hindi sila nawala rito. Pero Mama, walang kahit isang taong nakakita kay Dayan na umalis nung araw ng fiesta. Ni wala man lang nakapansin sa kanya. Naniniwala ako hindi siya basta umalis. Sigurado akong magpapaalam yun sa akin kung aalis siya. Kung alam ko lang na mangyayari yun, hindi na sana ako pumayag na isama siya rito. Kung ganon, bakit mo pa siya isinama rito kung alam mo naman palang may mga nawawala? Birthday wish niya kasi yun, Ma. Gusto niyang maranasan ang fiesta sa probinsya. Kaya pumayag ako sumama siya dito sa baryo. Sakitin siya, kaya pinagbigyan ko siya. Hindi ko naman inaasahan na pati sa kaibigan ko ay mangyayari yun. Hindi niyo ba alam na iniiwasan na ng mga dayo ang baryo natin dahil kalat na sa ibang lugar ang nangyayari rito tuwing fiesta? Hindi totoo yan. Marami pa rin turista ang pumupunta rito. Kahapon nga, may nakita ako mga dayong foreigners na mukhang magbabakasyon dito para makifiesta. Kaya imposible ang sinabi mong iniiwasan ng baryo. Kung alam niyo lang kung gaano ako kinakabahan, Ma. Kung alam niyo lang kung gaano ako natatakot na muling maulit ang nangyari noon. Nanginginig ang boses ko habang binibigkas ang mga salitang matagal ko nang kinikimkim. Pinaghalong galit at takot ang nangingibabaw sa akin sa mga sandaling yun. Kung natatakot ka palang magsama ng mga kaibigan, bakit mo pa isinama rito ang mga kaklase mo? Dahil ayoko mawalan ulit ng kaibigan. Ayoko magtampo sila sa akin. Ayoko na ulit mag-isa. Pwede mo namang sabihin sa kanila ang totoo. Sinabi ko na sa kanila. Pero gusto pa rin nilang sumama rito. At saka hindi ako papayag na maulit sa kanila ang nangyari noon kay Dayan. Gagawin ko ang lahat para protektahan sila, Ma. Hindi ko nahihintay pa ang sasabihin niya at tinalikuran ko na siya at pumasok na ako sa aking kwarto. Kinaumagahan, maaga akong nagising. Paglabas ko sa kwarto, agad kong naamoy ang masarap na sinangag na niluto ni Lola Enya at ang inihaw na isda na siguradong sina Tito Galvin at Tito Caleb ang naghanda. Sinabihan ako ni Lola na handa na ang almusal. Dali-dali kong pinuntahan sina Errol at Froilan sa kabilang kwarto
at nakita kong himbing pa rin silang natutulog. Ginising ko na sila at niyaya na mag-almusal. Errol? Froilan? Gising na kayo! Handa na ang almusal! Ay, sandali lang, Rose. Inaantok pa kasi ako. Madaling araw na yata ako nakatulog. Parang hindi tumalab sa akin yung tsaa na pinainom mo sa amin kagabi. Ha? Bakit naman? Natakot ako kagabi, be. May narinig kasi akong kumukut-kut-kut-kut dyan sa labas ng bintana. Ano? Kumukot-kot? Totoo nga. Parang may matutulis na kuko na gustong buksan ng bintana. Mabuti na lang at naisara ko yun kagabi. Kung hindi, baka nakapasok na ang kung sino mang nagkukukut-kot. Napatingin ako sa bintana. Sarado yun at malinaw kong naaalala kung nasaan ang kwartong yun. Isang direktang bangin ang nasa labas. Walang kahit anong daanan, ni lupang maaaring tapakan. Wala naman ako ibang tunog na narinig kagabi. Ano bang sinasabi mo, Froilan? Paano mo marinig yung narinig ko kagabi Para ka mantika kung matulog at naghihilig ka pa. Mabuti nga't pumayag akong isara mo ang bintana Salamat ka't malamig ang panahon kagabi. Kung mainit lang, nako, hindi talaga ako papayag na isara mo yun. Paano magkakaroon ng kumukutkot sa labas ng bintana, Froilan? Bangin ang nasa labas niyan. Walang lupa, walang daanan, at walang kahit anong pwedeng tapakan. Kahit tao o hayop, imposibleng makalapit sa bintanang yan. Maliban na lang kung marunong silang lumipad. Ang bahay namin ay nasa gilid ng bangin. Hindi niyo ba napansin yun nang dumating kayo rito? Pero be, dinig na dinig ko ang pagkutkot. Tandang-tanda ko pa. Alas 12 ng gabi yun. Imposible talagang sinasabi mo, Froilan. Walang tao o hayop na makakapunta riyan sa may bintana. Maliban na lang kung may pakpak at lumilipad. Kahit tingnan mo pa, sumilip ka sa labas. Napabuntong hininga ako. Alam kong natatakot si Froilan pero kailangan niyang maintindihan ang sitwasyon. Ang bangin sa tabi ng bahay ay matarik at diretso pababa. Kahit sinong susubok na lumapit sa bintana ay siguradong mahuhulog. Walang ledge at walang anumang daanan. Baka naman nananaginip ko lang, Froilan. Napaka-imposible kasi ng Hindi sinasabi ako mo. nananaginip. Gising na gising ako kagabi. May kung ano talagang nasa labas ng bintana. Guni-guni mo lang yun, Froilan. O baka tama si Errol. Baka binabangungot ka lang. O baka gutom ka lang. Kaya ikain mo na lang yan, Froilan. Pero... Ay nako, tama na yan. Kumain na tayo. Kanina pa naghahantay si na Lola sa labas. Sa pagkainan, agad napalitan ng katahimikan ng takot ni Froilan. Naamoy pa lang niya ang sinangag at inihaw na isda. At tila nakalimutan niya na ang narinig kagabi. Ang sarap naman itong sinigang at inihaw na isda. Ito na yata ang pinakamasarap na sinigang at inihaw na isda na natikman ko. Ibang klase po akong sinangag at inihaw na isda ninyo. Napakasarap po. The best. Specialty ni Lola Enya siningag. Yung pag-iihaw naman, sina Tito Galvan at Tito Caleb ang eksperto dyan. Talaga? Si Lola Enya ang nagluto ng sinangag? Wow! Lola! Muntik ko nang makalimutan ang pangalan ko sa sarap ng sinangag ninyo. At saka itong inihaw na isda, tamang-tama ang pagkakaihaw. Parang kung kumakain sa isang sikat na fine dining restaurant. At talagang sinarapan namin ang pag-ihaw niyan para sa inyo. Dahil lalo naming bira kayo makakain ng sariwang isda sa syudad. Mabuti naman at nagustuhan ninyo. Talagang gusto namin na nabubusog ang aming mga bisita. Habang kumakain kami, naisip kong sabihin ang balak namin mamayang gabi. Alam ko magiging sensitibo ang usapan, pero kailangan ko pa rin ipaalam ito sa kanila. Sasama po pala kami sa prosesyon mamayang gabi. Gusto raw po kasi nilang ma-experience ang prosesyon dito sa baryo. Magandang ideya yan, ako. Para maranasan nila ang tradisyon ng prosesyon. At
makita ang kabuoang kultura ng baryo natin. Isasama mo pa rin sila kahit alam mo na... Ma, hindi pa naman araw ng fiesta. At hindi ko naman sila pababayaan. Bakit? Rose? May problema ba? Nasabi ko na sa inyo, di ba? Na may mga nawawalang dayo tuwing fiesta rito sa baryo. Iyon ang ibig sabihin ni Mama. Tumahimik ang lahat sa sinabi ko. Ramdam ko ang tensyon, pero ayokong mag-alala ang mga kaibigan ko. Ayokong maulit ang nangyari noon. Hindi dahil may nangyari noon ay mauulit yun ngayon. Mag-isip kayo ng positibo, hindi negatibo. At saka, base sa investigasyon noon ng mga otoridad, usang umalis ang mga dayo sa baryo at hindi sila nawala. Maling impormasyon ang kumakalat sa ibang lugar. Huwag po kayong mag-alala. Hindi naman po kami naniniwala sa mga chismis. At saka may tiwala po kami kay Rose. Alam po namin hindi kami pababayaan. Mabuti naman kung ganon. Ligtas na ligtas ang mga turistang tulad ninyo rito sa aming baryo. Hindi naman po ako natatakot sa balitang may mga nawawala rito. Mas natatakot po ako doon sa mga naririnig ko kagabi. Anong narinig mo kagabi? May narinig po ako kumukut-kut po doon sa labas ng bintana. Natakot po ako. Parang gusto pong pumasok doon sa loob ng kwarto. Kaya napuyat po ako kagabi. At hindi masyadong nakatulog. Ang akala ko'y nakalimutan na ni Froilan ang narinig niya kagabi. Ngunit hindi ko akalain na ikukwento niya ito kina Lola. Kumukot-kot! Imposible dahil bangin ang nasa gilid ng bahay namin. Baka malakas na hangin lang ang narinig mo, iho. Kapag malakas ang hangin, tumatama ito sa bintana. Kaya napagkakamalan na parang may kumukot-kot. Kagabi, napakalakas ng hangin sa labas. Parang ang uulan, pero hindi natuloy. Galing kami sa labas ni Galvan kagabi, kaya alam naming malakas talaga ang hangin. Oh, tingnan mo. Malakas na hangin lang pala yung narinig mo kagabi. Tinatakot mo lang ang sarili mo, Froilan. Kaya mapanatag ka na, Froilan. Wala lang yung narinig mo kagabi. At saka, wala kayong dapat na ikatakot dito, mga iho, dahil ginagabayan tayo ng ating Panginoon. Kinagabihan, sumama kami ni na Errol at Froilan sa prosesyon. 7:00 na ng gabi nang magsimula ito. At agad kong nadama ang kakaibang katahimikan ng baryo habang unti-unting humahaba ang hanay ng mga taong may hawak na kandila. Be, napansin mo ba? Parang lahat ng mga tao rito sa prosesyon nakasuot ng kulay puti. Tayo lang ang hindi nakaputi, mo? Oo nga, tayo lang ang naiiba rito. Lahat sila'y nakasuot ng puti. Parang nakakaya tuloy. Hayaan nyo na. Ang importante, nakasama tayo sa prosesyon. Bakit ikaw, Be? Bakit hindi ka nakasuot ng kulay puti? Wala kasi akong dalang puting damit. Mula kasi nang mabalitang may mga nawawala rito, hindi na ako sumasama sa prosesyon tuwing fiesta. Mukhang okay lang naman na iba ang kulay ng suot natin. Wala namang sumisita eh. Habang naglalakad kami, napansin ni Froilan ang sabayang pagdarasal ng mga tao sa prosesyon. Doon ko nakita ang pagkatalo sa mukha niya habang nakikinig sa mga ito. Be, ano yung dinadasal nila? Hindi ko maintindihan. Oo nga no, hindi English, hindi rin Latin. Parang ibang lingwahe. Matagal ko nang naririnig yan. Bata pa lang ako. Yun na ang dasal na ginagamit sa prosesyon. Uy, ano yun? Lokal na dasal? Sa tingin ko, sinaunang dasal yan ng mga matatanda rito sa baryo. Iba kasi sa pandinig, parang ang bigat pakinggan. Hindi tulad ng mga karaniwang dasal na naririnig ko. Ito talaga kakaiba. Hayaan na rin nyo yan. Mamaya naman ititigil din sila sa pagdarasal. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa biglang mapansin ni Froilan ang kandilang hawak niya. Sa isang iglap, biglang namatay ang sindi nito. Ay!
Bakit namatay ito? Hindi naman malakas ang hangin sa paligid Baka pasmadong kamay mo. Ang galaw-galaw mo kasi. Ay, hindi ba asmado ang kamay ko Bigla na lang namatay ang Cindy. Huminahon ka nga, Froilan. Natural lang naman na mamamatay yung apoy sa kandila kahit walang hangin. O sige. Sindihan ko na lang para hindi ka na magreklamo. Ay, bakit kaya nagkaganon? Ang weird! Matapos sindihan ni Errol ang kandila ni Froilan, ibinaling niya sa akin ang tingin. Tila pagod na sa kahabaan ng aming nilalakaran. Rose? Malayo pa bang lalakarin natin? Medyo. Iikot kasi ang posisyon sa buong baryo, kaya medyo mahaba-haba na ang nilalakad natin. Ano? Buong baryo? Oo, lilibot ito sa buong baryo bago bumalik sa simbahan. E di, mahaba pa ba? Medyo sumasakit na kasi ang paa ko sa kakalakad namin. Tis-tis lang at makakarating din tayo sa patutunguhan natin. Habang patuloy ang prosesyon, biglang may narinig kaming kakaibang tunog mula sa itaas. Parang malakas na pagaspas ng pakpak. Ay, narinig niyo yun? Parang may lumilipad. Oo nga, parang malaking ibon. Saan kaya galing yun? Baka galing sa gubat. Oo, may gubat dito malapit sa baryo. Baka nga doon ang galing ang malaking ibon na yan. Ay, ang lakas ng tunog ng pagaspas ng pakpak. Tila ng buhalang ibon ang dumaan. Nasa ganun kaming tagpo nang mapansin ni Errol na tilang walang reaksyon ng mga kasabay naming nagpuprosesyon, na para bang normal lamang sa kanila ang narinig naming iyon. Napansin niyo rin ba? Parang walang pakialam ang mga tao. Narinig din kaya nilang malaking ibon? Oo nga Baka naman kasi sanay na sila na nakakarinig ng ganun. Siguradong narinig din nila yun, pero hindi na nila pinansin. Baka sanay na nga ang mga taga-baryo. Ewan ko ba? Parang ang weird ng mga tao dito sa inyo, Rose. Oo nga, mismo, Be. Wala man lang reaksyon ng mga tao. Nakapokus lang talaga sila sa dasal na hindi naman maintindihan. Ganyan talaga ang mga tao rito. Masyado silang seryoso kapag nagpuprosesyon. Ganyan sila karelihiyoso dito sa baryo. Pagkaraan ng mahabang lakaran, narating din namin ang simbahan at nakita naming ipinasok na ang mga santong ipinarada sa loob. Dahil wala namang misa, napagpasyahan na naming umuwi na. Ay, salamat at tatapos din. Mabuti naman. Pagod na ako. Sumasakit ng mga paa ko. Tara na, uuwi na tayo. Wala naman palang misa sa simbahan. Ay, oo nga. Nagsisiuwian na yung mga tao, Pero memorable ang prosesyong ito, Hindi naman ako nainip. Sumakit nga lang ang mga paa ko. Ay, nako. Basta ako, gusto ko lang umuwi. Nakakapagod. Kayo may gusto nito, diba? Kaya magtiis kayo. Habang pauwi kami, muling umalingaw-ngaw ang malakas na pagaspas ng pakpak sa himpapawid. Oh, ayun na naman ang malaking ibon. Ang bilis nun Bigla na lang nawala. Oo nga no. Nasaan ang ibon? Kahit bilog na bilog ng buwan, hindi man lang nasilayan, naglumipad na yun. Nakapagtataka talaga. Kung ganyan na maliwanag ang buwan, dapat nakita na natin yon. Baka bumalik na yun sa gubat. Siguro naghahanap lang ng pagkain sa kung saan. Bilisan na natin ang paglalakad. Baka inaatin na tayo ni Lola. Pag-uwi namin sa bahay, agad pumasok sa kwarto sina Errol at Froilan. Halatang napagod ang dalawang mokong sa prosesyon. Hindi nagtagal, mahimbing na silang nakatulog. Kahit nakakapagod, naging memorable naman ang gabing iyon para sa aming tatlo. Hanggang sumapit na ang araw ng fiesta. Maaga kaming nagising na tatlo. Tuwang-tuwa at excited na sina Errol at Froilan. Pero hindi pa rin ako mapakali. Kinakabahan at nag-aalala ko. Bigla namang bumalik sa isip ko si Dayan at ang pagkawala niya noon sa mismong araw ng fiesta. Habang nagmumuni-muni ako, biglang may tumapik sa balikat ko.
Uy, Be, bakit nakatulala ka riyan? At parang malalim ang iniisip mo. Ha? May naalala lang ako, kaya napaisip ako. O ano, ready na ba kayo? Ay, nako. Kanina pa kami ready ni Errol. Kaya halika na. At gusto ko na makipiesta sa labas. Tara na, Rose. Lumabas na tayo at magpunta sa plaza. Sabi ni Lola Enya kanina, may mga palaro, musiko, at pagtatanghal daw doon. Ay, oo nga. Sasali ako sa mga palaro. Sumali din kayo para magkakasama tayo. Basta tandaan nyo, huwag kayong hiwalay sa akin ha. Hindi kayo pupunta sa kahit saan, maliban sa plaza. Huwag kang mag-alala. Hindi kami hihiwalay sa'yo. Sama-sama tayo, promise. Bago kami umalis, narinig namin na tinawag kami ni Mama. Rose, umuwi kayo bago magtanghali ha? Magluluto ang lola at mga tsuhin mo ng espesyal na mga putahe. Maghahanda kami ng maraming pagkain na po para sa piyesta. Kung nasarapan kayo sa sinangag ni Lola Edna at sa inihaw na isda namin, siguradong mas magugustuhan ninyo ang mga iluluto namin ngayon. Kaya maaga kayong umuwi, ha? Sabay-sabay tayong kakain. Salamat po sa abiso. Sige po, mauna na po kami. Tara na! Errol at Froilan, punta na tayo sa plaza. Pagdating namin sa plaza, agad naming nakita ang banda ng musiko. Ang mga taga-baryong nagtatanghal at ang mga batang masayang naglalaro ng palo-sebo. Basagan ng palayok, agawan ng buko, karera sa sako at kadang-kadang o tiyakad. Maya-maya, may napansin si Froilan. Parang wala namang ibang turista rito. Kundi kami lang ni Errol. Oo nga. Mukhang mga taga-baryo lang ang nandito sa fiesta at walang ibang mga dayo. Iniiwasan na ng mga turista ang fiesta sa baryo namin. Dahil sa mga balitang may nawawalang dayo rito taon-taon. Kung totoo may mga nawawala rito, ano naman ang dahilan? Bakit sila nawawala? Hindi ko rin alam ang dahilan, Froilan. Kapag may nawawalang dayo o turista rito, hindi na talaga sila muling nahanap. Tingnan ninyo. Ang ganda ng mga kasuotan ng mga musikero. Iba't ibang kulay. Ang galing din ng batang nagsisirko. Tara, videohan natin. Ay, oo nga, tara. Magpipicture-picture ako para may maipost ako sa SOCMED. Habang kumukuha ng mga video at litrato gamit ang kanilang cellphone, sinubukan din nilang sumali sa ilang mga palaro. Guys, tingnan nyo to. Nanalo ako sa gawa ng buko. Ako naman nanalo sa basagan ng palayok. Ang saya! Wow! Congratulations! Ang galing yung dalawa. Parang sanay na kayo sa mga larong pang fiesta. Ikaw lang eh. Wala kang bilib sa amin. Pero teka, bakit ayaw mong sumali sa mga palaro? Kanina ka pa nakamasiglang sa amin dyan. Oo nga, Be. Ang KJ mo naman. Pati ba naman dito, KJ ka pa rin? Kailangan ko kayong bantayan. Hindi ko dapat alisin ang tingin ko sa inyo. Ayoko na may mawala sa inyo. Ano ba yun? Dapat nga kasama ka namin sa paglalaro eh. Hay nako, hindi ka tuloy makapag-enjoy sa piyesta. Ayos lang sa akin. Ang mahalaga ay ang kaligtasan nyo. Hindi ako papayag na may mawala sa inyo. Nang tingnan ko ang aking relo, malapit nang mag-alas 12 ng tanghali. Niyaya ko silang bumalik sa bahay. Pagdating namin doon, nakahanda na ang masasarap na pagkain na parang wala nang bukas sa dami ng nakahain sa mesa. Oh, mabuti at bumalik na kayo. Halika't mananghalian na tayo. Marami kaming inihandang pagkain. Ay wow! Ang daming handa at mukhang masasarap ang mga ito. Naniniwala kasi kami na maraming biyayang darating kapag masagana ang handa. Kaya tuwing sasapit ang piyesta, todo handa ang mga tao rito sa baryo. Sakto ang dami ng pagkain para sa lahat at para sa mga kapitbahay na bibisita rito sa bahay. Piyesta ngayon, kaya siguradong magpupuntahan dito ang mga bisita.
Ano pa ang hinihintay nyo? Umupo na kayo upang makakain na tayo. Pagkatapos mananghalian, nagiya na muling magpunta sa plaza si Froilan. Ngunit pinili kong magpahinga na muna. Napagod ako sa paglalakad kanina at medyo bumigat ang ulo ko dahil na rin sa init ng panahon. Sa sobrang dami ng nakain ko, hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako. Naalimpungatan ako nang marinig ko ang malakas na boses ni Errol. Froilan! Froilan! Nasaan ka ba, Froilan? Ano bang nangyayari? Anong problema, Errol? Si Froilan ay nawawala. Nakatulog lang ako. Ngunit nang hanapin ko siya, wala na siya rito sa bahay. Ano? Hindi ba't sabi ko sa kanya huwag mo nang lalabas? Ang tigas naman ng ulo niya eh. Pasensya na. Nakatulog din kasi ako eh. Kaya hindi ko na malaya na bigla na lang siyang umalis. Pasaway talagang baklang yun. Sinabihin ko na siya pero hindi pa rin siya nakinig. Nagtanong ka na ba kina Lola kung nakita nila si Froilan? Hindi pa eh. Kasi abala silang lahat sa pag-aasikaso sa mga nagpuntang bisita. Kaya nahiya na ako magtanong. Halika, tanungin natin sila kung nakita nila si Froilan. Agad naming pinuntahan sina Lola Enya, Mama, Tito Galvin at Tito Caleb. At tinanong kung nakita nila si Froilan. Ngunit lahat sila ay walang idea kung nasaan ang isa sa aking mga kaibigan. Tila wala sa kanilang nakapansin na umalis siya. Ano? Nawawala ang isa sa mga kasama ninyo. Pero hindi ko siya napansin. Abala kasi kami ng mama mo sa pag-aasikaso sa mga bisita kanina. Huminahon ka nga, Rose. Baka naglakad-lakad ang kaibigan nyo sa labas. Kababalik lang namin ni Caleb mula sa pagpunta sa aming mga kaibigan. Kaya hindi namin alam kung saan nagpunta ang kaibigan ninyo. Hindi ba kayo ang magkakasama kanina? Hindi niyo ba nakita kung saan siya nagpunta? Nakatulog kasi kami ni Errol, Tito Caleb. Kaya hindi namin alam kung saan siya nagpunta. Baka mamaya kung ano nang nangyari sa kanya, hindi siya pwedeng mawala. Hindi pwede. Huwag ka ngang magpanik, Rose. Fiesta ngayon. Kaya normal lang na maglakad-lakad siya sa labas. Babalik din ang kaibigan mo. Huminahon ka, Apo. Babalik din ang kasama ninyo. Paano po ako hihinahon? Nawawala ang kaibigan namin. Hindi namin alam kung nasaan siya. Ganyan din ang nangyari nun kay Dayan. Bigla na lang siyang nawala rito sa baryo at hindi na natagpuan. Ngayon, si Froilan naman ang nawawala. Ano bang sumpang meron sa fiesta at nawawala ang mga dayo? Napatingin sa akin si Errol nang sabihin ko yun. Teka, sino si Dayan, Rose? At nawala rin siya rito? Si Dayan. Kaklase ko siya no high school at best friend ko. Isinama ko siya rito sa baryo nung nakaraang taon, sa araw rin ng fiesta. Kahit alam kong taon-taon na may nawawalang dayo rito, pumayag pa rin akong isama siya. Dahil yun ang wish niya ng birthday niya. Kahit anong pagbabantay at pag-iingat ko sa kanya, bigla na lang siyang nawala sa plaza. At mula noon, hindi na siya natagpuan. Hindi ko alam kung buhay pa ba siya o patay na. At ngayon may kaibigan na naman ako nawawala dahil sa pesteng fiesta to. May nawala kang kaibigan dito noong isang taon? Bakit hindi mo sinabi sa amin? Hindi ko sinabi sa inyo dahil hanggang ngayon ay sinisisi ko pa rin ang sarili ko sa pagkawala ni Dayan. Kung ako lang ang masusunod, ayokong isama kayo rito ni Froilan. Kaya nga ayokong umuwi rito sa probinsya eh. Kaso, natatakot ako na baka magalit kayo sa akin, magtampo at layuan niyo ako. Ngayon na lang ulit ako nagkaroon ng mga kaibigan. Ayokong mawala kayo. Na, Rose. Wala kang kasalanan. Kami ang may kagustuhan na sumama sa'yo rito. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa kaibigan mo. Wala akong nagawa noon. Ngayon, wala pa rin akong magawa. Tumigil ka na sa pag-iyak, Rose. Wala kang kasalanan. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Hahanapin natin si Froilan. Babalik tayo sa plaza at doon tayo maghanap. Nagmamadali kaming lumabas ng bahay upang hanapin si Froilan. Halos hindi ko maramdaman ang mga paa ko sa sobrang pagmamadali namin ni Errol, pabalik sa plaza. Ang ingay ng musiko, tawanan at sigawan ng mga tao ay umaalingaw-ngaw sa aking mga tenga habang ang dibdib ko ay puno ng kaba.
Masayang-masaya ang lahat ng taong naroon. Ngunit para sa akin, nilalamon na ako ng matinding takot. Ay, Diyos ko, nasaan na ba kasi si Froilan? Saan kaya siya nagpunta? Baka naman naligaw lang si Froilan, Rose. Baka lumabas siya kanina ng bahay para pumunta rito sa plaza. Pero hindi na siya nakabalik dahil naligaw siya sa kung saan. Hindi, Errol. Naulit na naman ang nangyari noon. May nawala na naman sa mga kaibigan ko. May nawala na naman. Minahon ka, Rose. Hindi pa naman tayo sigurado kung nawawala nga talaga siya. Ikalma mo ang sarili mo. Pero kinalugit na natin ang buong plaza. Wala siya rito. Nagtanong na rin tayo sa mga tao rito pero wala ni isang nakakita sa kanya. Ang mabuti pa, bumalik na tayo sa bahay ninyo. Baka nakauwi na siya ron. Tangulang ang naisagot ko kay Errol. Sumunod ako sa kanya. Kahit hindi pa rin maalis ang kaba at takot sa dibdib ko. Pagbalik namin sa bahay, naroon pa rin ang mga bisita. Masaya, maingay at parang wala silang pinoproblema. Ngunit wala pa rin si Froilan. Doon na tuluyang bumigay ang tuhod ko. Kailangan na naming humingi ng tulong. Ma, Lola, Tito, nawawala po si Froilan. Hindi namin siya mahanap sa plaza at wala rin nakakita sa kanya. Kailangan na po nating humingi ng tulong sa mga otoridad. Rose, huwag kang mag-ingay dito. Nakakahiya sa mga bisita. Babalik din ang kaibigan mo. Maghintay na lang kasi kayo. Apo, tumahimik ka na. Hindi maganda ang humahagulgol ka sa harap ng mga bisita. Bigyan mo naman kami ng kahihiyan. Nawawala po ang kaibigan ko at seryosong bagay to. Tulad na nangyari nun kay Dayan. Piyesta ngayon, Rose. Hindi kayo maasikaso ng mga otoridad. Ipagpabukas na lang ninyo ang paghingi ng tulong. Patapusin niyo na muna ang piyesta. Parang may sumabog sa loob ko sa sinabi ni Tito Caleb, Miss Ligaya. Ipagpabukas. Samantalang nangangamba kami ni Errol para sa kaibigan namin na hindi namin alam kung buhay pa si Froilan o patay na. Hindi ko na napigilan ng galit at sama ng loob na sabay-sabay na bumalot sa akin. Ipagpabukas? Hindi maaari. Bakit kailangan pa ipagpabukas kung pwede na maggawin ngayon? Wala ba talaga kayong pakialam? Cargo de konsensya ko ang kaibigan ko. Hindi niyo ba naiintindihan yon? Kung ayaw po ninyong tumulong, kami na lang po ang pupunta sa mga pulis. Hihingi kami ng tulong sa kanila. Kailangan po naming mahanap ang kaibigan namin. Kahit papuntahan nyo ang mga otoridad, hindi rin nila kayo matutulungan. Bakit niyo ba kami pinipigilan? Bakit ba parang ayaw niyo hanapin namin ang kaibigan namin? Bakit po hindi kami tutulungan ng mga pulis? Siguro, oras na para malaman mo ang totoo, Rose. Nanlamig ang bato ko sa mga sandaling iyon. Napatingin ako kay Mama, kay Lola Enya, Tito Galvan at Tito Caleb. Lahat sila ay seryoso. Walang iisa ang umiwas ng tingin. Doon ko unang naramdaman na may mali. Mas lalo akong kinabahan. Sigurado ka ba, Tessa? Nasasabihin mo na sa kanya. Dapat na niyang malaman ang totoo, inay. Malalaman din naman niya. Anong kailangan kong malaman? Mama, Lola? Ang pagkawala ng mga dayo rito tuwing fiesta ay hindi nagkataon lang. Anong ibig niyong sabihin? Anong hindi nagkataon ang pagkawala ng mga dayo? May alam po ba kayo tungkol sa mga nawawala? Humigpit ang hawak ko sa braso ni Errol. Ayoko nang marinig ang mga kasunod pa, pero wala na itong atrasan. Parang unti-unting nababasag ang mundong kinalakihan ko. Aming pinunho. Nanlaki ang mga mata namin ni Errol na makita namin ang isang malaking kulungan o ang balat nito. May mahahabang kuko sa mga kamay at paa at may mga pakpak na parang paniki. Mas malaki at nakakatakot ang aswang na yon kesa sa lahat ng aswang na nakita namin sa labas. Siya ang aming pinunong Larios. Hindi sa tulad namin. Hindi siya nakakapagpalit ng anyo. Hindi siya nagiging tao. Iyan ang pinuno niyo? Malaking aswang. Nakakakilabot.
Ganyan talaga ang itsura ng aming pinuno. Matagal na siyang nabubuhay at siya ang dahilan kung bakit nananatiling sagana ang buong baryo. Nagtataka siguro kayo kung bakit hindi namin siya katulad. Kung bakit hindi siya lagaan yung tao. Yun ay dahil siya ang dahilan kung bakit naging mga aswang ang mga tao sa baryo. Noong araw, lahat ng tao rito sa baryo ay normal na tao. Mahirap ang buhay namin. Palaging pinipeste ang mga pananim at kabuhayan namin. Nang biglang dumating dito si Pinunong Larios, natakot din kami dahil ang akala namin ay sinugod na kami ng isang halimaw. Ngunit hindi niya kami sinaktan. Bagkos ay sinuwerte ang buhay namin sa pagdating niya rito. Naging masagana na ang pamumuhay namin dito. Kaya nga nagagawa na naming pag-aralin sa maganda at pribadong universidad si Rose. Tinanong namin siya kung anong kapalit ang pagbibigay niya sa amin ng masaganang buhay. At ang sabi niya sa amin ay gagawin niya kaming aswang para dumami ang lahi niya. At dahil sa malaki ang utang na loob at pasasalamat namin sa kanya, ay tinanggap namin ng kanyang alok at pumayag kaming maging aswang kapalit ng pangmatagalan na masaganang buhay. At ang kapalit ng masaganang buhay ay ang taunang pag-aalay namin sa kanya ng tao. Pati na rin ang pagpaparami ng aming lahi upang lalo pang dumami ang mga aswang. At sa tuwing sasapit ang kanyang kaarawan, kasabay ng pagdiriwang ng fiesta rito sa baryo, ang tanging nais niya, makakain ng sariwang karne at lamang loob ng tao. Hindi pa naman lahat ng tao sa baryo ay mga aswang. Tulad mo, Rose, ang lahat ng mga wala pang 21 anyos ay nananatiling normal na tao. Saka lamang kayo magiging mga aswang sa pamamagitan ng isang ritual kapag tumuntong na kayo sa edad na 21. Ang sagot sa tanong nyo kung bakit mabaho at parang amoy nabubulog ang lugar na ito, yun ang amoy ng mga taong kinain ni Pinunong Larios. Tingnan nyo ang paligid. Nakikita pa ninyo ang mga butong yan na nagkalat sa lupa? Buto yan ng mga taong naging biktima niya. Halos maduwal kami ni Errol nang makita na parang ang nagkalat na ang mga buto at bungulang tao sa paligid. Mayroon ding mga punit-punit na damit sa lupa na may bahid pa ng dugo. Diyos ko, mga buto ng mga taong pinatay ng halimaw. Demonyo lang ang makakagawa nito. Gising na siya. Gising na si Pinunong Larios. Muli kaming nangilabot ni Errol nang makita namin gising na ang aswang sa loob ng kulungan, Miss Ligaya. Napasigaw ako sa takot ng ibuka nito. Ang malaki nitong bunganga at lumabas ang matutulis na pangil. Nalilisik din ang kulay pula nitong mga mata. Ramdam ko ang pagkahayok ng aswang habang tumutulo ang kanyang malalapot na laway. Gising na ang halimaw! Magandang araw po, Pinunong Larios. Pasensya na po sa abala. May dala po kami isa pang alay para sa inyo. Talaga? Mabuti kung ganoon. Nabitin ako sa dinala niyong tao kanina. Nagulat kami nang maihagis ang aswang malapit sa rehas ng kulungan. Napasigaw ako at nangingit-ngit kami ni Errol sa galit nang makita kung ano ang inihagis ng aswang. Demonyo ka! Pinatay mo ang kaibigan namin! Hayop ka! Kaibigan niyo ang taong ito. Hindi ako masyadong nabusog sa kanya dahil napakapayat ng katawan niya. Pero masarap ang kanyang lamang loob at ang kanyang puso. Hayop ka! Pinatay mo ang kaibigan namin si Froilan! At ikaw din ang pumatay doon sa best friend kong si Dayan! Halimaw ka! Halimaw!
Napaatras ako nang ilapit ng aswang ang mukha nito sa rehas na bakal. Mas naging malinaw sa akin ang itsura niya. Mukha siyang demonyo na nanggaling sa impyerno. Dayan! Kaibigan mo rin ba yun? Puro pala kaibigan mo ang kinain ko, Iha. Huwag niyong pagsalitaan ng ganyan si Pinunong Larios! Mga lapastangan! Sino ba ang babaeng yan, Tessa? Sino ang pangahas na yan? Anak ko siya, Pinuno. Huwag po kayo mag-alala. Malapit na rin siya maging tulad natin kapag tumungtong na siya sa edad na 21. Abay, anak mo palang matapang na babaeng yan. Ang akala ko'y isa siya sa mga alay mo sa akin. Magandang ideya na gawin niyo siyang aswang. Kailangan natin ng matapang na kalahi. Hindi ako magiging katulad nyo! Hindi ako magiging aswang! Tumigil ka! Wala ka nang magagawa. Magiging aswang ka rin sa ayaw at sa gusto mo. Sige, ipasok niyo sa loob ang lalaking yan para makakain na ulit ang Pinuno! Bitawan mo ako! Rose! Rose! Kinaladkad ni Tito Caleb si Errol palapit sa kulungan. Ang aswang sa loob ay mas lalong naglaway at nakita ko pang humaba ang kanyang dila. Bitawan mo si Errol! Tito Caleb! Huwag niyong gawin to sa kanya! Huwag siya! Makakakain na naman ako ng sariwang karne at lamang loob ng tao. Ipasok niyo na ang lalaking yan dito sa loob ng kulungan ko. Muli akong nangilabot habang binubuksan ni Lola Enya ang pinto ng kulungan gamit ang hawak na susi. Naghihintay na sa loob ang hayok na halimaw. Maingat niyo siyang ipasok sa loob. Huwag niyong hahayaan na matagal na bukas ang pinto ng kulungan at baka makalabas ang Pinuno. Nagtaka ako sa sinabi nila Lola Enya, Miss Ligaya. Bakit kaya bawal lumabas ang aswang sa kulungan? Bakit bawal siyang makalabas? At saka, bakit siya nakakulong dyan? Matanda na si Pinunong Larios at hindi na siya tulad ng dati. Kaya siya nakakulong sa malaking kulungan na yan dahil hindi niya na kayang kontrolin ang sarili niya dahil sa katandaan. Nagagawa niya ng kainin kahit sino. Kahit pa kaming mga kapwa niya aswang. Kapag nakalabas siya sa kulungang yan, maaari niya kaming atakihin. Kapag nakawala siya sa kulungan, maaari niya kami sugurin at kainin. Nagulat ako sa nalaman ko. Kaya pala nakakulong ang pinuno ng aswang ay dahil maaari nitong atakihin at kainin, maging ang mga kapwa niya aswang. At isa pa, dahil sa sobrang katandaan, malabo na rin ang paningin ni Pinunong Larios. Ngunit kahit mahina na ang kanyang mga mata, napakalakas pa rin ang kanyang pandinig, pakiramdam at pangamoy. Kaya nagpagawa kami ng isang napakatibay na kulungan para sa kanya. Sapagkat sino man ang atakihin niya, ay tiyak na hindi na makakaligtas. Sa mga nalaman ko, bigla akong nagkaroon ng idea kung paano kami makakatakas ni Errol. Nakabukas na ang pinto ng kulungan at akmang ipapasok na ni Tito Caleb si Errol sa loob ng buong lakas kong sinipa ang kanyang likod. Nabitawan niya si Errol at napasubsob siya sa loob ng kulungan. Mariin kong kinagat ang braso ni Tito Galvan na nakakapit sa akin at sa lakas ng pagtulak ko, napasubsob din siya sa loob. Nakalabas si Errol at agad kong isinara ang pinto ng kulungan. Walang iyak ang bata ka! Anong ginawa mo? Galvan! Caleb! Nagulat ang lahat nang biglang atakihin at sagpangin ng pinunong aswang sila Tito Galvan at Tito Caleb sa loob ng kulungan. Wag! Pinuno! Caleb! Hindi! Wag! Pinuno! Wag! Wag! Huwag po Pinunong Larios! Huwag! Wala kang utang na loob na babae ka! Pagkatapos naming ituring kang pamilya ganito, igaganti mo sa amin walang hiya ka!
Sinong walang hiya sa ating dalawa, Ma? Sinong masama sa ating dalawa? Hindi na kayo naawa sa mga tao. Wala silang kasalanan sa inyo tapos ipapakain nyo lang sila sa aswang na yan. Pati mga kaibigan ko ay idinamay nyo. Kung talagang mahal nyo ako, kung talagang pamilya ang turing nyo sa akin, hindi nyo hahayaan na masaktan ako at mawala ang mga kaibigan ko. Dahil sa ginawa ko, nangingit-git sa galit ang mga kapitbahay na kasama namin sa kuweba. Kaya dali-dali sila nagpalit ng anyo at tuluyang naging mga aswang. Akmang susugurin nila kami ni Errol. Ano? Lalapitan nyo kami? Sige! Subukan nyo! Bubuksan ko itong pinto ng kulungan! Anong pinabalak mo, Rose? Delikadong gusto mong gawin. Shh! Huwag kang maingay! Magtiwala ka lang sa akin! Sa sinabi ko, umatras ang mga aswang, pati na sina Mama at Lola Enya. Samantala, ang aswang sa loob ng kulungan ay abala sa pagkain sa mga katawan ni na Tito Galvan at Tito Caleb. Huwag na huwag mong tatangkay, buksan yan! Lahat tayo mamamatay dito! Kung ganon, pakawalan nyo kami! Hayaan nyo kami makalabas dito at makatakas! Hindi maaaring makalabas dito ng buhay ang lalaking yan! Marami na siyang nalalaman. Hindi na siya dapat pang mabuhay! Hindi ka pwedeng umalis dito, Rose. Dito ka lang sa baryo at magiging katulad ka rin namin. Kung hindi nyo kami paaalisin rito, bubuksan ko ang kulungang to para sama-sama na tayong mamatay! Umangil ang mga aswang sa sobrang galit. Pati sina Mama at Lola Enya ay nagawa na rin magpalit ng anyo at naging mga aswang na rin. Umalis ka riyan, Rose. Huwag mong ubusin ang pasensya ko. Isuko mo lang, kaibigan mo, Rose. Huwag nang matigas ang ulo mo dahil kung hindi ay... At kung hindi ay ano, papatayin nyo rin ako? Ipapakain nyo rin ako sa pinuno nyo! Oo! Kapag hindi ka sumunod sa gusto namin, mapipilitan kaming patayin ka at ipakain sa aming pinuno. Total, buisit na ako sa'yo. Hindi ko na kaya magpanggap pa. Ikaw na babae ka. Bata ka palang naiinis na ako sa'yo. Kaya kung mamamatay ka, baka mas mabuti pa nga na mangyari yun. Napatulala ako sa sinabi ni Mama Miss Ligaya. Hindi ko napigilang maiyak. Ano? Talagang gusto mo ako mamatay, Ma? Bakit? Bakit, Ma? At bakit? Asa akala mo ba'y malulungkot ako kapag namatay ka? Hindi, Rose. Dahil hindi naman kita totoong anak. Hindi kita kaano-ano. Napulot ka lang ng asawa ko sa kakahuyan. Ampon ka lang. Ano? Ampon lang ako. Tama ang narinig mo. Ampon ka lang. Nakita ka noon ng papa mo sa kakahuyan. Malapit sa daanan ng sasakyan. Nakabalot sa puting tela. Sa tingin niya, iniwan ka ng mga magulang mo. Dahil hindi kami magkaanak, inampon ka niya at itinuring na tunay na anak. Pero ako, ayoko sa'yo. Hindi kita matanggap dahil ayoko magkaroon ng anak na hindi ko kadugo. Pinilit ko lang natanggapin ka dahil sa kagustuhan ng papa mo. At isa pa, mapapakinabangan ka rin namin kapag naging aswang ka na. Dagdag ka rin sa aming lahi. Dapat na rin kayo mamatay! Nakita kong tapos na sa pagkain ng pinunong aswang sa mga katawan ni na Tito Galvan at Tito Caleb. Halos mga buto na lamang ang natira sa kanila. Alam kong gutom pa rin ang halimaw. Kaya binuksan ko ang pinto ng kulungan upang makalabas siya. Pagkatapos noon agad kong hinila sa braso si Errol. Halika na, Errol! Bilisan mo! Oo, sige. Naku, wala ang pinuno! Hindi! Nakawala ang pinunong aswang mula sa kulungan at agad nitong inatake ang mga aswang. Pati sina Mama at Lola Enya ay hindi nito pinalampas. Umalingaw-ngaw sa loob ng kuweba ang mga hiyawan habang isa-isa silang nilalapan ng kanilang sariling pinuno. Tila wala na ito sa sarili. Kung malakas ang mga aswang, triple ang lakas ng kanilang pinuno. Marami sa kanila ang namatay at kinain ng malaking halimaw. Kami ni Errol ay akma ng tatakas mula sa lugar na iyon nang biglang may sumabunot sa buhok ko at kinububawan ako. Aray ko! Hindi
kayo makakatakas dito! Mamamatay muna kayo lalo ka ng bruha ka! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Bitawan mo ang kaibigan ko! Malakas na hinampas ni Errol na malaking bato ang ulo ni Mama. Hindi niya ito tinigilan hanggang sa tuluyan itong humandusay na sa lupa. Maya-maya pa, papalapit na sa amin ang pinuno ng aswang. Tara na, Errol. Nandyan na siya. Umalis na tayo rito. Binitiwan ni Errol ang malaking batong hawak niya at sabay kaming nagtatakbo palayo. Ang huli naming narinig ay ang malakas na sigaw ni Mama habang nilalapa siya ni Pinunong Larius. Hindi nagtagal nakalabas din kami ng kuweba. Mabilis naming tiningnan ang paligid. Baka kasi may nagbabantay na sa mga aswang. Napabuntong hininga na lang kami nang wala na kami makitang kahit isang aswang. Kaya nagpatuloy na kami sa pagtakbo hanggang sa makarating kami sa daanan ng mga sasakyan. Kailangan nating makalayo rito. Baka masundan pa tayo ng pinunong aswang. Ayun, may paparating na tricycle. Paparahin ko para makasakay tayo. Manong! Manong! Para po, Manong! Agad na huminto ang tricycle at pinasakay kami ng driver. Manong, sa terminal po. Pakibilisan po. Sandali. May dala ka bang pera? May pamasahe ba tayo? Meron. Nasa bulsa ng pantalon kong wallet ko. Kaya makakaalis tayo dito. Kahit takang-taka ang driver, inihatid pa rin niya kami sa terminal ng bus. Maayos naman kaming nakasakay. At mabuti na lamang at ilang minuto na lang at aalis na ang bus papunta sa Maynila. Habang nakaupo kami sa loob ng bus, hindi ko na napigilan ang sarili ko na maiyak. I-comment nyo na lang ang inyong sagot sa comment section kapag napili ang aking kwento. Maraming salamat, Miss Ligaya, at sa lahat ng inyong tagapakinig. Hanggang dito na lang. Gumagalang. Rose. Ay, nako, Rose. Nakakaloka yung lahat ng pinagdaanan mo at ng mga kaibigan mo. Hindi biro ang malaman ng lugar na inaasahan ninyong makakapag-enjoy kayo ay puno pala ng panganib. At ang mga turista na dumadayo roon, inaalay pa para sa mga aswang. Mabuti na lang at nagawa ninyo makaalis doon at naging ligtas kayo. Tunay ngang ginabayan kayo ng ating Panginoon para malampasan niyo yung nakakatakot na sitwasyon na yun. Hindi ko rin inaasahan yung plot twist ng kwento mo dahil bukod sa nalaman mong aswang yung pamilya mo at ang mga tao sa baryo, hindi ka pala nila tunay na anak. Medyo napakabigat ang naging revelasyon na ito para sa puso mo pero gusto kong ipaalala sa iyo na ang tunay na lakas makikita naman yan sa paraan ng pagharap mo sa katotohanan at sa pagpili mo na hindi sumuko sa buhay. Patuloy ka maging matapang at matatag sa kabila ng sakit na naramdaman mo at pagkawala ng mga taong mahal mo. Nakahanap ka naman ng mga kaibigan na tumulong sa'yo na manatiling buo at malakas. Natutunan mo na ang tunay na pamilya hindi lamang sa dugo na susukat kundi sa pagmamahal at pagtitiwala at pagkakaibigang hindi kailanman magmamaliw. Bago ako magpaalam, gusto ko lang mag-iwan ng paalala sa lahat ng ating mga tagapakinig. Kung makakakita kayo ng ibang channel na nagre-upload o gumagamit ng aming content na walang pahintulot, huwag po natin itong suportahan. Sa halip, pakireport po ito upang maprotektahan ang aming mga orihinal na kwento. Narito po ang opisyal na listahan ng aming mga lehitimong channel. Kwentong Takip Silim, Sitio Pangil, Sitio Bangungot, Aswang Diaries, Aswang Confessions, Aswang Radio, at ang pinakabago nating channel, Miss Amy Aswang Love Stories. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsuporta. Muli ako si Miss Ligaya. Hanggang sa susunod na kwentong aswang. Good day at God bless sa inyong lahat. Tumigil